Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Marvin. Taong 1999. Panitan, Capiz. Itong mga panahong ito, nasa edad 15 pa lamang ako. Nga pala, ang pangalan ko ay Marvin. Isinilang ako sa bayan ng Siquijor at nagmula talaga ako sa angkan ng mga mambabarang. Tama ang narinig ninyo. Ang mga magulang ko ay mga batikang mambabarang sa aming bayan. Dahilan para katakutan kami ng halos lahat ng taga sa amin, lalo na sa aming barangay at sa mga karatig lugar. Gayunpaman, kahit na mga mambabarang ang pamilya namin, ay napakadami din naming natutulungan, lalo na yung mga nabibiktima ng kulam. Paminsan-minsan nga, kami pa ang napagbibintangan na may kagagawa ng pamiminsala. Pero hindi na lamang namin ito pinapansin. At palaging sinasabi ng tatay ko sa mga tao ay, "Kung kami may kagagawan yan, dapat ngayon hindi na humihinga yan." Ito ang kadalasang linyahan ng tatay ko sa tuwing ipapatawag siya sa barangay dahil sa mga reklamo at minsan pa nga sinugod kami ng taong bayan dahil sa may kinulam sa kabilang barangay at ang nanay ko naman ang pinagbibintangan nila. At dahil doon ay muntika nang masunog ang bahay namin dahil binato ng sulo ng isa sa mga taong sumugod sa amin ang aming bubungan. Gawa lang kasi yun sa nipa. Buti na lamang at umulan kaya naapula ang apoy. Kahit napakalupit sa amin ng iba naming mga kapitbahay, ay kabaliktara naman ang ipinapakita namin sa kanila. Dahil sa tuwing may nagpapagamot, ay hindi na sinisingil ng aking ama ang mga pasyente niya. Kahit pa iniinsulto siya ng mga ito, ay nagagawa pa rin niyang ngumiti. At ni minsan, hindi gumante ang aking ama sa mga nanakit sa kanya dahil ito ay inaapi kami at madalas nilalait. Dahil sa bata pa ako noon, hindi ko nauunawaan ang ginagawa ni tatay. Kaya minsan ay nagtanong ako, "Tay, natatakot ka ba sa mga tao? May kapangyarihan naman kayo ni nanay Bakit hindi nyo gamitin yun? Lumaban kayo sa kanila, tay." Wika ko, pero ngumiti lamang ito at hinimas ang ulo ko. Sabay tugunang, "Anak, ang karahasan ay hindi dapat tugunin ng isa pang uri ng karahasan dahil magiging sanhi lamang ito ng mas malaking problema. Walang mawawala sa atin kung magpapakumbaba tayo." Ito ang palaging tugon ng tatay ko sa akin sa tuwing magtatanong ako sa kanya tungkol sa pang-aapi ng ibang tao sa amin. Dahil inis na ako kasi bakit ayaw nilang lumaban? Bakit hinahayaan nilang saktan sila ng iba? At ito din ang naging dahilan kung bakit ipinangako ko na kapag natuto ko ng pambabarang, ay ako na ang gagante para sa mga magulang ko. Pero nagkamali ako dahil noong mga panahong tinuruan ako ng nanay ko ng pambabarang, nalaman ko ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng gumante sa isang tao. Lalo na kung hindi naman mabigat ang pagkakasala sa iyo. Dahil kapag ginawa mo ito, maaari kang lamunin ng kadiliman at hahanap-hanapin mo ang pagpaslang na siyang pinakaayaw ng mga magulang ko. Ang kapangyarihan namin hanggat maaari ay wag na wag gagamitin kung hindi naman kailangan. Ang estilo ng mga magulang ko ay kakaiba. Ang kanilang mga alagang insekto ay kadalasang ginagamit nila sa pagkontra ng mga kulam at maging mga pisikal na sakit ng mga tao
na taliwas sa kinaugalian ng isang pangkaraniwang mambabarang. Dahil dito, hindi ko maiwasang mag-usisa sa mga magulang ko. Ang pamilya natin, anak, ay tumaliwas sa lahat ng mga gawain ng ibang mambabarang. Dahil yon sa iyong ama. Wika ng nanay ko. Ayon sa nanay ko, hindi naman talaga mambabarang ang tatay ko. Napilitan lamang siyang yakapin ang kapangyarihan dahil sa pagmamahal niya sa nanay ko at nang mamatay ang mga magulang ni nanay. Sila na ang sumalo ng mga kapangyarihan nito. At unti-unti ay binago nila ang kanilang mga gawi. Namuhay sila kasama ng mga pangkaraniwang tao, bagaman alam nila ang maaaring mangyari sa oras na makisalamuha sila sa tao. Hindi nila ito alintana. Ang dahilan nila ay nais nilang makatulong gamit ang kaalaman ng barang. At marami silang natutulungan. Magkagayon man, marami pa din ang nang-aalipusta at umaapi sa kanila. Kesyo, hindi daw gagawa ng mabuti at marami na silang pinatay. Mga dahilan ng mga taong buktot ang pag-iisip. Nga pala, nag-iisa akong anak pinuno at nang pumanaw ang mga magulang ko, ako ang pumalit sa kanila. Ako ang sumalo ng kakayahan ng nanay at tatay ko dahil sa alam ng lahat na ako ang pinagpasahan. Naging mainit ang mga mata sa akin ng mga tao sa bayan namin, dahilan para mapilitan akong lisanin ito at magpakalayo-layo. Taong 1999, napadpad ako sa isang bayan na kung tawagin ay Panitan. At sa edad na 15, natuto kong mamuhay ng mag-isa. Pagdating ko sa bayan na yon, ay nagpagala-gala ako sa kadahilanang wala naman akong kakilala doon. Hanggang sa isang mag-uuling ang lumapit sa akin upang magpatulong sa kanyang mga sako ng uling. To, halika rito. Tulungan mo akong ibaba natin tong mga sakong to. Wika nito sa akin at dali-dali ko naman siyang pinuntahan at tinulungan. Matapos naming ibaba sa sasakyan ng kanyang mga uling, ay inaya niya kong kumain sa isang maliit na karinderya. At dahil sa gutom na ako, hindi na ako tumanggi. Agad na siyang bumili ng ulam at kanin namin. Pagdating ng order namin, nakita ko na dinuguan ang binili niya. At dahil sa kaalaman ko sa barang, napakalakas ng pang-amoy ko. Alam ko na hindi yun gawa sa karne ng hayop. Kaya nang ilapag ng babae ang pagkain sa mesa, agad kong hinawakan ng kamay nito. Sakto namang maggagabi na at walang masyadong tao, kaya sinamantala ko ang pagkakataong yun at kinumpronta ko ang may-ari ng karinderya. Pero bago ko ginawa yon, sinabihan ko yung mag-uuling na isara ang pinto at mga bintana ng karinderya. Nung una nag-aalangan pa siya pero nung titigan ko siya ng masama, ay kaagad naman niyang ginawa ang ipinag-utos ko. Ngayon magsalita ka. Aswang ka, hindi ba? Tuwiran kong tanong na ikinagulat nito at ni Manong. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, bata. Bitawan mo ako! Wika nito habang pinipilit na tanggalin ang pagkakahawak ko sa braso niya. Kung hindi ninyo na itatanong, sa edad kong 15 ay bihasa na ako sa kakayahan ng barang. Isa sa mga kakayahan ko ay ang malaman kung aswang o hindi ang isang tao. At para mapatunayan ang sinasabi ko, naglabas ako ng kalamansi at piniga ko yon sa ulam na nilagay niya sa lamesa. Nanlaki ang mga mata ni Manong dahil yung mga karne ay unti-unting nagbago ang itsura, maging ang amoy nito.
Napakalansa na animoy hilaw at nang makapiglas ang aswang sa pagkakahawak ko, sinubukan itong tumakas pero bago pa man siya makatakbo, ay agad ko na itong nahawakan sa damit. Umamin ito na aswang nga siya at dahil doon, hindi na ako nagdalawang isip na tapusin siya. At agad na sinunog yung maliit na karinderya niya. Namangha si Manong sa ginawa ko at nag-usisa ito sa akin. To, yung ginawa mo kanina, paano mo nalamang aswang yung babae? Tanong nito. Yun ba Manong? Naamoy ko lang po eh. Tugon ko dito. Talaga? Nga pala, ako si Topas. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito at nagpakilala naman ako sa kanya. Alam ko Manong hindi ka maniniwala sa akin pero gusto ko lang maging tapat sa'yo. Alam ko po kasi na mabuti kayong tao. At kung hindi ka man maniwala, sana ho wag nyo na lang ipagsabi. Manong, anak po ko ng mga mambabarang. Wala na po ang mga magulang ko. Mag-isa na lang po ako ngayon. Ang ginawa ko sa aswang kanina, nararapat lang sa kanya yon. Marami na siyang nabiktima dito sa lugar ninyo. Kaya mas mabuti nang tapusin ko ang buhay niya. Wika ko at nakangiti lang sa akin si Manong Topas. Ano naman kung mangbabarang ka? Ang alam ko, tinulungan mo ko. Iniligtas mo ang buhay ko. Sapat na yun para masabi kong pinalaki kang mabuting tao ng mga magulang mo. Wika nito sa akin. At ayon kay Manong Topas, ay mag-isa na lang din siya dahil ang mga anak niya ay nasa Maynila na at doon nagsipag-asawa. Dahilan upang isama niya ako sa bahay niya at doon na ako patirahin. Naging maayos naman ang pagtira ko sa kanya. Ako ang naging katulong niya sa mga gawain, lalo na sa paggawa ng uling. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may isang taong hindi ako inalipusta at nilait. Bagkus ay tinanggap ako at ang aking tunay na katauhan. Marami din kaming napag-usapan at ang mga ito ay tungkol sa akin at sa kakayahan ko. Ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ko, maging ang mga panglalait sa amin ng mga dati naming kababayan. At dahil alam ni Manong Topas ang kakayahan kong manggamot, pinakiusapan niya kong tulungan ang isang lalaking matagal nang nakaratay. Ang hinala ng pamilya ay kinulam ito. Alam din ni Manong nagigil ako sa mga mangkukulam, kaya tinanggap ko ang pasyenteng yon. Pinuntahan namin ito sa kanilang bahay at di naman yon kalayuan mula sa kubo ni Manong Topas. Pagdating ko sa bahay ng pasyente, agad na bumungad sa akin ang isang lalaking nasa edad 30. Namamagana ang buong katawan nito, maging ang muka. Nagsusugat na din ang balat dahil sa labis na paglobo ng katawan nito. At ang mga sugat ay may mga naglalabasan na mga nana. Hindi na din ito kumikilos pero buhay na buhay pa ito. Tinanong ko siya kung may nararamdaman siyang sakit sa katawan. At laking gulat ko dahil sa kabila ng sitwasyon niya ay hindi man lamang daw siya nakakaramdam ng sakit. Agad kong nilingon si Manong Topas at sinabing, "Hindi to kulam, Manong. Ito ay kagagawa ng isang mambabarang." Matapos kong sabihin ito kay Manong Topas, nagtinginan ang lahat sa akin at nagtanong kung sino daw ako at may iba pa nga na nagsabi na, "Ano ang ginagawa ng batang yan dito?" Pero tinawanan lamang sila ni Manong Topas at tinugon ng, "Manood lang kayo sa gagawin ng batang yan." Matapos yan, sinimulan ko ang panggagamot sa lalaki. At ang una kong ginawa
ay hinarang ko ang anumang nakakonekta sa kanya at sa may kagagawa ng sumpa. At nang magawa ko na ito ay nagpakuha ako ng napakaraming linta upang gamitin sa pagsipsip sa mga nana sa katawan ng pasyente. Inusalan ko ng mga dasal pang proteksyon ng katawan ng lalaki pagkatapos kong gawin ito. Agad akong nagwika kay Manong na kailangan ko ng parusahan ang may kagagawan. Agad akong nagpunta sa isang natumbang puno ng buli at mula dito ay kumuha ako ng 3 pirasong uwang. Ang mga uwang ay isang uri ng salagubang na kulay itim at may nag-iisang sungay sa kanyang maliit na ulo. Tinalian ko ng puting sinulid ang mga paa nito. Binulungan ko ng mga orasyon at pinalipad. Nagpahanda din ako ng mga dahon ng bumbuaya, ugat ng tuble, balat ng puno ng tuba-tuba, at ilang piraso ng bunga ng puno ng malaputat. Ang lahat ng ito ay mga mabisang panglason sa dugo. Nang makuha ko na ang lahat ng kailangan ko, kaagad kong dinurog ang mga ito at piniga ang katas. At ipinangbasa sa mga tela upang ipangpahid sa mga gulok at sibat na gagamitin sa pagtugis namin sa mambabarang na nagpapahirap sa lalaki. Maya-maya pa, bumalik ang isa sa mga uwang na isinugo ko at nakita ko na may dugo na ang sinulid na itinali ko sa paa nito. Agad kong sinabi kay Manong Topas na maghanda na sila dahil alam ko na ang kinaroroonan ng mambabarang at susugurin namin yon. Noong una natakot pa sila, pero nung sinabi ko na hindi na ito makakapanakit dahil may itinanim na din ako sa katawan nito, kaagad naman silang naghanda at lumakad. Bitbit ang mga sulo, gulok at mga sibat. Tinungo namin ang bahay ng mambabarang. Tahimik naming pinaikutan ang buong bahay nito. Napakatahimik ng paligid at wala halos kumikilos sa loob. Laking gulat ko nang biglang nagsalita ang isa sa mga kasama ko. Hindi naman mambabarang si Aling Upeng. Manghihilot siya. Isa siyang manggagamot. Wika nito pero tinugon ko siya ng, hindi maaaring magkamali ang mga alaga ko. Alam ko na tama ang bahay na pinuntahan natin. Matapos kong sabihin yon, ay may isang matandang lalaki ang lumabas sa bahay. Anong kailangan ninyo? Gabing-gabi na. At hindi tatanggap ng hilot ang asawa ko. Masama ang pakiramdam nito. Wika nito. At walang kung ano-ano ay naghihihiyaw ang matandang babae sa loob ng bahay na para bang pinipilipit ang katawan nito. Dinig din ang pagkalampag ng mga nahuhulog na gamit mula sa silid na kinaroroonan nito. Manong Topas, umeepekto na ang dasal ko sa matandang mambabarang. Madali kayo. Pasukin nyo na bago pa mawala ng bisa ang dasal. Wika ko sa taong bayan. Inutusan ko din ang matandang lalaki na umalis sa daan kung ayaw niyang pati siya ay madamay sa parusa na gagawin ng taong bayan. Sinunod naman ito ng matanda. At gano'n na lamang ang pagtataka ng lahat dahil nagagawa kong mapasunod ang matandang yon. To, paano mo nagagawang pasunurin ang kahit na sino? Tanong ng isang lalaking kasama ko. Wala naman pong kakaiba sa ginagawa ko, Manong. Binigyan ko lamang sila ng pagpipilian. Kung ayaw nilang madamay, tumabi sila. Ganun lang po kasimple. Tugon ko sa lalaki. At nang ilabas na nila ang matanda, itinali nila ito sa isang puno. Nilapitan ko ito at binulungan. Kung ayaw mong mamatay, aminin mo ang iyong ginawang pambabarang sa isang lalaki sa kabilang bayan. Baka sakaling palampasin ko pa ito.
Wika ko sa matanda, pero tinawanan lang ako nito at tumugon ng, At sino ka naman sa palagay mo? Upang utusan ako na umamin sa mga taong ito. Pwe! Wika nito sabay dura sa lupa. At muli akong bumulong sa kanya ng, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumuko ka at aminin mo ang iyong pagkakasala o ako mismo ang papatay sa'yo. Alam mong masakit ang kamatayan sa kamay ng kapwa mambabarang. Wika ko dito habang pinapagapang ang isang napakalaking alupihan sa aking kamay. Nanlaki ang mga mata nito at halatang natatakot na. Pero nagmatigas pa din ito at hindi siya nagsalita. Dahil dito pinagapang ko ang alupihan mula sa kamay ko papunta sa muka ng matanda. At huminto ito sa pagitan ng kanyang dalawang mata. Muli akong nagwika ng, hindi magdadalawang isip ang alupihan na yan. Nabutasin ang ulo mo at unti-unting kainin ang utak mo kapag hindi ka umamin. Isang bulong ko lang sa alaga ko. Ano, magsasalita ka ba o hindi? Banta ko sa matanda at napalingon ako kasi biglang sumigaw ang matandang lalaki. Oo na! Aamin na ako! Biniyaran lang kami upang gawin yon! Umiiyak na wika nito. At akmang hahagupitin na sana siya ng ilang mamamayan, pero pinigil ito ni Manong Tupas. Wag! Hayaan natin na si Marvin ang magparusa sa mga ito. Wika ni Manong Tupas at nilapitan ko ang matandang lalaki. Magsalita ka, Manong. Sino ang nagpagawa? Agad kong tanong dito. Sinabi naman niya ang pangalan at pagkakakilanlan nito. Ngunit ipinaubaya ko sa pamilya ng biktima ang pasya kung ano ang gagawin sa nagbayad upang barangin ang anak nila. At ang dalawang matandang mambabarang naman ay binigyan ko ng pagpipilian. Isuko nila ang pagiging mambabarang at lisanin ang lugar na yon o mamamatay sila sa kamay ng mga mamamayan. At laking ginhawa ko dahil pinili nila ang isuko ang kanilang kapangyarihan at lisanin ang bayan. Nasinang-ayuna naman ng mga mamamayan sa kadahilanang matanda na ang mga ito at kokonti na lamang ang nalalabing panahon sa kanilang buhay. Nangako din silang hindi na muling gagawa ng masama. Natukso lamang daw sila sa alok na bayad na nagpagawa sa kanila. At ang dahilan ng nagpagawa ay inggit dahil ang lalaking binarang pala ay isa sa mga tatakbong kapitan ng barangay na yon. Malapit ito sa tao, kaya ipinabarang ito ng kasalukuyang kapitan upang ang anak niya ang manalo. At ang hatol ng taong bayan sa kapitan ng barangay ay iparanas sa kanya ang nangyari sa kanyang biktima na agad ko namang tinugon. Binarang ko ang kapitan na yon at hindi ko tinanggal ang sumpa hanggat hindi ito humihingi ng tawad. Pero pumanaw lamang ito ng hindi humihingi ng kapatawaran sa pamilyang ginambala niya. Naging maganda ang kapalaran ko sa bayang yon dahil bukod sa nakilala ko bilang isang puting barang, ako din ang nilalapitan ng lahat ng nais magpagamot. At dahil doon, tuluyang ko nang iwinaksi ang aking kaalaman sa barang. Ang mga libreta na minana ko sa mga magulang ko ay sinunog ko na lahat. Sa ngayon ay may asawa at anak na ako. Masayang namumuhay sa bayang kumupkop sa akin. At dahil sa kaalaman ko sa panggagamot, marami akong naging mag-aaral na nais matuto ng mga pamamaraan ko. At itinanim ko sa kanilang isip at puso na hindi lahat ng mambabarang ay masama.
Maaari ding gamitin ang kakayahang ito sa pagtulong sa kapwa. Dahil ito ay kapangyarihang kaloob ng inang kalikasan. Nasa tao na lamang ang pagpapasya kung paano at saan niya ito gagamitin. At ibinahagi ko ang karanasan ko upang ipaalam sa lahat na wala sa taglay na kapangyarihan ang kasamaan. Yon ay nasa gumagamit. At sa tuwing maaalala ko ang karanasan ko, ay bumabalik sa akin ang isang tagpo na minsan akong naparusa gamit ang kapangyarihan ng barang at sa pamamagitan yon ng isang uwang. At ito ang aking kwento bilang isang puting mampaparang.